Ang nagiging problema dito sa tinatawag nating climate change ay talaga hindi lamang na mas mabigat ang bagsak ng ulan ngayon, kung hindi ay hindi na sumusunod sa dating schedule ng bagyo. Nung pagka may parating na bagyo, inaantay na lang natin, sabi na, padaanin muna natin yung bagyo, padaanin muna natin yung putok ng bulkan, padaanin muna natin yung lindol, bago natin puntahan ang mga nasa lanta. Tapos may lindol pa yata nung kagabi. Kaya konting tiyaga lang po. Wala. Ang mahirap dito, wala talaga tayo magawa sa panahon. At kung nasan man sila, maglalagay tayo ng mga tent. Ito yung tinawagan ko ang dating senador na si Dick Gordon na siyang namumuno ng Red Cross. At sabi niya makakapagpadala siya kaagad ng mga tent yung ginamit ng COVID. I would like to assure everybody na hindi tayo, basics lang muna, hindi tayo mauubusan ng pagkain, hindi tayo mauubusan ng tubig para sa ating mga naging biktima. Minamadali na lang natin ang kanilang magiging kung saan sila para naman may masilungan sila dito at hindi sila dahil marami, tama rin naman, natatakot na bumalik sa building. So mas gusto nila dito sila sa labas. So yun ang susundan natin. Yun ang kanilang kagustuhan, yun ang ating susundan. So that's why ang proposal is the 10th city. So this ongoing recovery program will continue until we are satisfied na lahat ng naapektuhan ay nabigyan na mapasat, may kinakain na, may tinutulugan na, may pinupuntahan na yung mga commercial enterprise ay tumatakbo na. That's the important part. So ganon ang naging situation dito sa Cebu. Yan ang situation in the other towns of Cebu. We will continue to monitor and we will continue to assist.